Inihahandog ng biyahe ni Drew, ang bagong Korean novelang pupusuan ng buong Asya. Ang kwento ng isang biherong naglalakbay sa iba't ibang panahon. At kung ano-anong nilalamon? Eme lang mga bi. Dahil ang ganap natin ngayon, babiyahe tayo sa pinakamalaking isla ng South Korea, ang Jeju Island. Ako nang bahala sa lahat, biyeros. Opa Drew to the rescue. Ay sus! Mga kababayan, itatayo ko ang bandera ng Pilipinas dahil may hahamunin tayong isang opa. Hindi sa papugian, kundi pagalingan sa mga tradisyonal na laro ng South Korea na may pagkakahawig sa mga larong Pinoy. Kaninong bandera kaya ang iwawagayway? Huy, ako dapat ang opa nyo. Sa Jeju Folk Village, feel na feel ang pag-time travel sa panahon ng pinakamatagal na dynasty sa South Korea na Joseon Dynasty. Bukod sa sightseeing at sandamakmak na picture-taking, maaari ring maranasan ang ilan sa kanilang traditional activities tulad ng kanilang mga laro. Buti na lang, meron tayong kasamang lokal na si Hugh. Yes. And Hugh will actually teach us the, I guess, Korean traditional games, yes? Chagi chagi. Jackie... Chagi. Chucky... Jackie Chucky. Yes. And then takji chigi. Tati Chigi. Yes. Okay. That we call jegi. Chagi. Jegi. And then play names jegi chagi. Jackie Chucky. Yes. I will show how to play jegi chagi. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nice! Might be quite difficult using the traditional. and this side. Oh, this side. Chan? Chagi Chan? Alam, malabas na yung Chan. Sorry. 1, 2, 3, 4, Oh, 5, 6, 7. Ah, there you go. you are better than me. No. Your Chucky... Jegi chagi. Chucky Yes. is quite similar to our sipa. We call it sipa. Sipa. Sipa because the act of kicking is called sipa. Right. Ikaw naman, Hugh, ipakita mo kung sino ka. Nice. 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 Okay, we try to do it at the same time. Okay. Okay, go. These are like modern, I guess, playthings, which is called sipa. Sipa. These ones are the more traditional ones. You call it sepak takraw. Yeah, I heard that before. You heard that before? It's actually a sport. Ho! And then, besides chuggy juggy, what is the other one? takji chigi. Tatsi chigi. Yeah, Okay. tatsi chigi. How do you play that? Like this. And the objective of the game And is. then opposite. Oh, so you need to flip it over. Yeah, flip it over. Okay, Yeah, okay, flip okay, it okay. over, yeah. Flip it over. Like this. And then. Aja. Oh! Okay. Good job. Pretty much the same here. This is called Pogs. It's also my first time to play this. Really? Yeah, so let's play it together for the first Enjoy. time. Yeah, okay. In the Philippines, we call it daya. Daya. Yeah, daya, like this. Okay. No, sorry. It's fake, right? No, that's cheating, I'm so sorry. Calling the gods of... God, Jose Rizal! Pinoy pride baka mo? Hehe. Bukod sa time travel experience, para ka rin daw nasa K-drama kapag bumisita sa Jeju Folk Village.
Dito kasi ang shooting location ng ilan sa mga sikat na K-drama na nagsimula ng Korean wave sa Pinas. Para sa mga K-drama lovers, sulitin ang pag-iikot habang suot ang nagagandahan nilang mga hanbok. Sa lawak nitong mahigit 16 hectares, makikilala ang isla sa pamamagitan ng pagbalik-tanaw sa makulay nilang kultura. Kung ikukumpara ang laki, halos triple ng Metro Manila ang Jeju Island. Hindi tulad sa mainland South Korea na may railways ang Jeju Island. Kung gustong libutin ang isla, pwedeng gumamit ng bisikleta. Para sa mga kilala nating mga cycling enthusiasts sa Pilipinas, it is your lucky day. Why? Dahil dito sa Korea, meron silang tinatawag na Korea's Cross Country Cycling Road Tour Passport. Okay? Ito yung passport na to na pwede nyo makuha sa Tourism Information Center sa Korea, sa either mainland or dito sa Jeju. Now dito, sa passport na to, nakalagay yung mga cycling routes and cycling destinations and cycling points kung saan pwede nyong maikot ang mainland and then pwede rin kayo pumunta dito sa Jeju Island. Sabihin natin, I'm a cyclist, meron tayong makikitang ganito. Para siyang telephone booth, okay? So, pasok tayo ngayon. Meron tayong makikitang stamp. Stamp. Okay? So isipin mo, isa-isa yan. Matcha-challenge ka to complete all destinations, all points na pwede mong i-stamp yung passport mo. Now, kapag nakumpleto mo isang route, then you will get this parang seal or certification na natapos mo. Okay? Now, kapag natapos mo lahat, wow, champion ka. Hindi lang champion ka, healthy ka, bibigyan ka nila ng medal. Na yan. Wow. I mean, itong part pa lang ng Jeju, parang napakasarap ng i-bisikleta. What more if you do it the whole way through? Mainland, Jeju Island. Wow. Mula sa Jeju Folk Village, wala pang 1 kilometro ang layo ng Pyoson Beach Cycling Booth na isa ring tourist spot. Ang mga cycling booth, kung hindi man mismong tourist spot, kadalasang malapit sa mga sikat na pasyalan. Sakay ng bike, nakapasyal na, nagkaroon pa ng stamp. O, di ba? Matapos manalo sa mga tradisyonal na laro, titikman naman natin ang tradisyonal na pagkain sa Jeju. Meron itong maninipis na mga buto at balahibo. Ano ba to? Ano? Panike? Standing strong ang hole-in-the-wall restaurant na ito sa loob ng mahigit 50 years. Ang sikreto ng kanilang kainan, ang dadalawang putahe sa kanilang menu na binabalik-balikan ng mga lokal at turista. Mahuhulaan kaya natin ang ilang siglo ng pagkain ng mga taga-Jeju? 먹여달라고 이렇게? 이렇게? Okay yung texture niya, hindi ko alam kung pork, chicken, or lamb. Definitely wala siyang, walang lansa, that's for sure. But it is red meat. Rabbit. Ano? Panike? What you think, Deros? This is buckwheat noodle. Kaya sila mismo gumawa. Sila mismo nag-chop. As in, kaka-chop lang nila, kakaluto lang nila. So it's homemade. Balita ko, ito yung hinahanap nila kapag malamig yung season, which is winter, which is now. Pigeon? Ano nga ba yung meat na yan? Sirit na. Ang sagot? Ito ay ibon na ringneck pheasant. Sa ngayon, dito na lang daw sa Jeju Island makakakain ito. Bukod sa itinigil na ang panguhuli nito sa mainland South Korea, ideal habitat kasi para sa mga ibong ito ang Mount Halasan sa Jeju Island. Sinasabing panahon pa ng Joseon Dynasty, nagsimula ang pagkain nila sa ibong ito. Kaya ito nagsisilbing traditional dish ng mga taga-Jeju. So isa pala siyang ibon. Well, yung isa sa mga naisip ko ay it's a kind of bird na parang pigeon or whatever dahil nga ang lilit ng buto. But then again, hindi ako familiar sa pigeon dahil hindi rin ako makain nun. Siguro, mas na compare ko siya sa, yes, fine, chicken, but at the same time, parang may pork. Hindi ko alam eh. But then again, wala siyang lansa.
Pero meron siyang lasa. 50 years in the biz. Tulad ng mga pheasant, literal na nakaukit na rin sa kasaysayan ng mga taga-Jeju ang mga batong ito. Kahit saan ka kasi lumingon sa isla, makikita mo sila. Kapag bumisita sa Jeju Island, hindi pwedeng hindi mapansin ang nagkalat na imaheng ito. Pero ano o sino nga ba ito? Feeling ko sila yung mga sinaunang tour guide sa isla. Ito, pampatanggal ng malas. Ito kasi si Baby Bear. Si Papa Bear. At si Mama Bear. Siguro ito yung mga sinaunang mangingisda nila. Santa Claus nila dito. This is one of their gods. Naglalagay sila nito sa entrance to protect them. Ito ang mga Dol Harubang o Grandfather Stone. Itinuturing itong simbolo ng Jeju na gawa mismo sa volcanic stone ng isla. Pinaniniwalaang sila raw ang nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan lalo na sa mga mangingisda. Gumawa ng isang stone park para sa kanila kung saan halos 50 Dol Harubangs ang nakahilera. At merong iba't ibang klase ng Dol Harubang souvenirs ang pwedeng bilhin. Hindi tulad ng mga imaheng bato, ang binansagang best pork in South Korea, mukha mang matigas at palaban. Aba, huwag munang husgahan. Dahil OA raw yan sa lambot. Alam niyo yung klase ng beef na wagyu pero baboy siya, biyaheros. Black pork. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 orders of marinated black pork. Oh no! Wait lang, meron pa. Pards, gusto mo ng itlog? Yung masarap na itlog nila dito? Gusto mo yan? Okay. 2 times 6. 2 times... Kuminahon ka, sir. Huh? Baka hindi na natin kayanin yan. Hindi pa nakakonvert sa pesos yan. Ito, 76 million. Ayan na! Ito, yen? Wala ka pa. Nagko-compute na ako. Nasa Korea tayo, Pards. Ako bahala sa'yo. Akin to. Umupo ka, bahala sa'yo. Pero hindi. Lumalaki pa. Siyempre lumalaki, pare. Nag-add to cart ako eh. Okay. Bro, nakuha ko yung bonus ko mula sa asawa ko. Ilang years siyang pinipigil yung pera namin. Bahala sa'yo. Talaga namang hindi mapipigil kaka-add to cart dahil ang specialty sa kainang ito, ang Jeju Black Pork. Native ito sa isla at itinuturing na mas mahalaga kumpara sa mainland breeds. Di ba mga bihera, sanay na tayo sa samgyup? Addict na nga tayo sa samgyup sa Pilipinas eh. Pero itong klaseng samgyup, matitikman natin, ay black pork. Okay? Itong black pork ay unique dito sa Jeju. It's actually their signature dish dito sa Jeju Island. They have two ways of cooking it. One is the thin one, or the thin slices. Nasanay tayo. Usually malamig pa, tapos tayo magfa-fry or magluluto sa harapan natin. And the other one is, yung excited akong tikman, is yung medyo thicker slabs wherein they have to cook it inside their kitchen. And then the second part of cooking, gagawin dito sa harapan natin. Let's go. Maglalaway na ako eh. Para mapanatiling lambot at juiciness kahit na makakapalang hiwa sa karne, inilalagay muna ito sa oven bago i-grill. I love my pork. Pork has, well, lalo na this side or this part of the pig has a lot of fat. Fat is flavor. I love flavor. Mmm. Oh my God! Wow. Hindi ako ganyan magluto. Watak-watak yung pagluluto ko. Siya meron siyang sistema. Ang galing. Wow. It's an art form. At ang perfect bite na nagsusumabog sa flavors, Put it here. Tapos nun, lalagay ko yan dito.
Hindi naman black ang kinain namin. Bakit kaya black pork? Dahil sa kulay ng balahibo ng baboy, kaya tinawag itong black pork. Pero ang karne nito, bright red ang kulay. Ang black pork, hindi lang basta native na karne para sa mga taga Jeju. Isa ito sa pangunahing bumubuhay sa ekonomiya ng isla. Tebak and mushi sayo. Kung medyo napagaso sa paglafang ng Jeju black pork, tipidity naman tayo ngayon dito sa Dongmun Night Market. Ano kayang palengke finds ang meron dito? So, nandito tayo ngayon sa oldest and probably the most famous market dito sa Jeju, which is Dongmun Market. Gabi na, kapag gabi, marami nang pumupunta dito dahil ang dami pwedeng bilhin. Buti nilang kasama natin yung kaibigan natin na si Miss Rita. Miss Rita, Yes. thank you for being with me here in Dongmun. What can I buy? We can go and have a look and you can choose what you like. Okay, let's go. Okay. Hotdog. Oh, actually means Chinese. Chinese. This is very much localized Chinese food in Korea. Got You it. cannot find them in China. There's some sweet stuff inside. Okay. So they pan fry it. Very yummy. All right, how much? One is 1,500. So if you purchase two, 3,000. Okay, of course I'm gonna purchase one for each of us. Yep. Hot dog, tuge chuseo. Yes! Oh, ano ba to? Parang palitaw? Ay, hindi. Oh, tikoy. Oh, very chewy texture. Wow. I think you buy it because of the texture. Chewy. It's not too sweet. A bit oily. Most popular drink winter time. How come? Because You need more energy to burn, so it's oily, Oily. and sweet. hot dog. It's hot. Hot dog. My friend from Singapore, she loves hot dog and ate every day for 1 week, and she gained 2 kilos. Worth it. Worth it. There. Okay, this is the ice cream. I recommend these two, Tangerine. tangerine or peanut from Udo Island. Try the peanut. Yeah, good choice. Good choice? Yeah, they're Okay. really good. All right. You can eat anyway, but what I like to do is I mix a little bit, then have one bite. It's not too rich, but you can actually finish the whole thing. Yan ang Food Venture Viajeros. Sabak lang sa kung anong meron sa night market. Mula sa Dongmun Market, pwede ulit sumakay ng bike papunta sa pinakamalapit na cycling booth at tourist attraction, ang Yongduam Rock. May pagkakahawig daw ito sa dragon na animoy kumakawala sa karagatan. Roar! Ang most loved fruit ng Koreans na tangerine, makakain ng only sa Jeju Island. Pero hindi lang mismong tangerine fruit ang matitikman dito. Pati ang samot-sari nilang tangerine-based specialties. Bago matikman yan, kailangan munang makamit ang matamis sa tagumpay. Dahil makikisabay tayo sa Korean game craze na APT. Kung sino ang matatalo, iiyak na lang sa Gedli. Habang pinapanood ang mga nanalong kainin ng nagsasarapang tangerine desserts at drinks. Apate, 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 apate. 12. 1, 2. 6. Hanggang dito ba naman sa Jeju, pinagkakaisahan ako. Patikim naman kahit maliit na kagat at konting sip-sip lang. Awa na lang. Talaga namang tumutulo ang laway ko. Tutulo ang laway niyo dahil lahat ng ito freshly made. Yummy! Pero di bali na. Dahil sa cafe na ito, walang uuwing luhaan. Welcome to the 간단한 Kahit saan ka tumingin, may tangerine. Isang prutas na katulad ng orange pero mas maliit lang ng konti ang tangerine. Oh, pak! Laro! Laro? Ayoko na maglaro! Ama na! Dahil olat sa APT, magmumukmuk na lang ako dito sa farm. Kung
Kung saan ang mga tangerine, one to sawang matitikman. Pick and eat all you can kayo riyan. Alright mga biyero, nandito tayo ngayon sa isang tangerine farm at isa sa mga modes of transportation dito sa pag-experience ng 6.6 hectare tangerine farm na ito ay ang monorail. Now, it takes about around 20 minutes to explore the whole park or farm. But this is just one way. If you are like the Koreans, they actually love to hike. So, pag gusto nyo maglakad the whole 6.6 hectares, of course, hindi naman 6.6 hectares, but experience the tangerine farm, taking pictures and picking, you can walk as well. Iba't ibang variety ng tangerine ang matitikman sa isla, pero ang naabutan natin ngayon, ang Satsuma. Hindi kaya malugi sila sa B&D team? Kung mag-harvest yung mga turista dito, gagamit sila ng cutter, yung scissor. At bawal daw gumamit lang ng kamay dahil baka mahatak mo yung mismong tangkay. Siyempre, kailangan din natin i-maintain yung mga trees nila. No? So, we have to take care for the next harvest season. First thoughts. Yung size niya, size talaga niya na parang mandarin. Pero ito'y tangerine. Okay, first time tayo makakatikim ng tangerine. Okay? And I think isa sa mga magandang qualities ng tangerine ay seedless. In fairness, matamis siya. Wala siyang hassle kainin dahil walong buto. Dahil matamis at makatas ang kanilang tangerines, testingin nga nating kainin. Sobrang proud yung mga tiga Jeju sa tangerine fruits nila. Well, one, sinasabi nila, iba daw yung tamis na nagbibigay or binibigay ng tangerine dahil daw yan sa volcanic soil at yung very mild, warm weather, relatively mild, warm weather dito sa Jeju because it's in the southern part of Korea, which is apparently the most warm region of Korea. Sa atin, medyo naka-jacket na tayo, so malamig pa rin sa atin to. But sa kanila, panalo yun para sa pagpapalaki ng mga tangerine. Hindi pa tayo tapos sa pag-iikot sa Jeju Island. Ang tinaguriang Sunrise Peak ng isla, yakang-yaka raw ng mga bagets, pati na rin ng mga feeling bata. Sa true kaya? Nasa 500 steps lang naman ang kailangan para maakyat ang peak na to na may taas na 182 meters. Dahil merong hagdan at resting areas, ever mapabata at matanda sa pag-akyat. Makalipas lang ang 30 minuto, ito na ang bubungad sa inyo. Sa unang tingin, mistulang isla ang 600-meter wide crater. Nabuo raw ang Tuff Cone 5,000 years ago dahil sa isang underwater eruption. Ngayon, isa na ito sa UNESCO World Heritage Sites. Matatanaw din mula rito ang Mount Halasan, ang highest mountain sa buong South Korea, at ang mga oriums o volcanic cones na nagkalat sa isla. 힘들어. 오빠, 지쳤어. Sus, sisiw lang. Sisiw? Be, keri ko pa. 지쳤어. Biyeros, sa mga Pinoy na gustong pumunta ng Jeju Island, good news dahil visa-free pa ang pagpunta rito. Basta't direct ang flight mula Pilipinas papuntang Jeju Airport. Thank me later. Ang Jeju Island, literal na malayong-malayo mula sa mga syudad ng South Korea. Hindi man ganoon kamoderno, ang payak na pamumuhay ng mga tao ang tatatak sa'yo. Patunay na hindi kailangan magarbo o sumunod sa uso. Sapat na ang simple at nakasanayan mo. Basta sa biyaheng ito, ang masasabi ko, Jeju got me. Kaya ba? Jeju got you too?